Po dadausin ang pinaplano po namin na feeding program ng Jesus Saves Apostolic Fellowship. Isama po natin sa panalangin na matagumpay at may tatanggap po sa Panginoon kapag naihayo namin at napag-aralan po namin ang Acts 2:38 dito po sa Hernandez Compound, Bulacan, Bulacan. Ito po ay street evangelism po namin at yan po Sister Nicole, bago pong baptize po yan. Siya po ang focal point po dito at ayan po mga bata. Okay. So, purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Ikaw si Para. Pastor Sally. JJ. Kailangan sa linggo na. Hindi namin kasi alam. Bila po ng mga pagsubok na binigay niya sa akin, pero alam ko nandun siya. Amen. Hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Alam ko po, nanghina po ako, dumating po ako sa point na nagtatanong na po ako bakit ganun, kung kailan naman ako nagsilbi, saka naman ako binigyan ng ganito sunod-sunod na napakabigat na problema. Pero alam ko na hindi niya ibibigay sa akin yung mga problemang to kung alam niya hindi ko kaya. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng lahat, nandito pa rin po ako. At saka nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginamit niya. Dahil sa kabila po ng mga nanlulumo po ako, nanghihina po talaga ako. Parang ayoko na po talagang dumalo. Pero may mga tao siyang ginamit. Kagaya po kahapon, sa totoo lang po talaga, ayaw ko po talagang sagutin ang tawag ni Ate Isa dahil ayaw ko po talaga muna, hindi po ako handa. Pero hindi ko po akalain na nandito pumunta sila kahapon. Nagulat po ako. Talagang kaparaanan ni Lord na hindi siya papayag na tuluyan po akong mawala ng tuluyan po akong maligaw ng landas. Kaya sabi ko po naman kay Ate Isa, kahit po naman hindi muna ako sasamba, pero pinapangako ko na po sa sarili po at sa Panginoon na hindi na po ako babalik kung ano man ako noon. Kasi yung mga pagsubok ang bigat, sabi ko. Pero nagpapasalamat ako dahil kanina, habang sa revival, naramdaman ko na mahal pa rin talaga ako ng Panginoon.
kabila ng pagkukulang ko, sa kabila ng panlalamig ko. Pero alam ko nandun siya, hindi niya pa rin kami pinapabayaan. Sa pamilya ko walang sakit. Kung kinuha man niya sa amin si mama, yun siguro ay doon na lang, hanggang doon na lang. At saka nagpapasalamat din na talaga ako sa kanya dahil ginawi niya sa amin si mamay na alam ko na sa kanya talaga kasi habang unti-unti siyang binabawian ng hininga, tumatawag ako kay pastor, sabi ni pastor, sige pag-pray natin siya kasi hindi ako makakapunta dyan dahil may pinuntahan yata kayo pinag-pray namin siya, yung parang isinuko na namin siya sa Panginoon, pero kahit na hindi siya halos hindi na niya makagalaw, mapawisan na siya ng malamig, pero nandun pa rin yung niya na nagpupuri pa rin talaga siya sa Panginoon. Kaya praise God, hallelujah, sa Diyos lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Binbin. At mamatay, mabubuhay sa nagkakara. Mr. Maricel, ito is street evangelism sa mga bata. Tingin kayo dito, ayan. Street evangelism po dito po sa lugar na malapit po sa Bulacan. Ayan po, dito po idadaos po yung pinaplano po ng Jesus Church na feeding program. Pumayag na po yung may-ari. Ito po ang katiwala po dito. Napakalaking compound po ito. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Malaking compound ito at pumayag po sila na PBS, i-Bible study ang mga nakatira po dito sa lugar na ito. Ito po ay Hernandez Compound. Yan po ang nakapula ay siya po ang may-ari. Napakalawak po ang lupain, nakapakalawak po ang lote po dito. Naging farm, malalaki po yung puno ng mangga. Hindi ko akalain na marami rin po palang virgin forest po dito sa likuran. Yan po. Dito po dadausin ang pinaplano po namin na feeding program ng Jesus Saves Apostolic Fellowship. Isama po natin sa panalangin na matagumpay at may tatanggap po sa Panginoon kapag naihayo namin at napag-aralan po namin ang Acts 2:38 dito po sa Hernandez Compound, Bulacan. Ito po ay street evangelism po namin at yan po si Sister Nicole, bago pong baptize po yan. Siya po ang focal point po dito at ayan po mga bata. Papakilala sa inyo yung pastor, Okay. ilang buwan na kayo tinuturuan. So, purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Kasi ikaw si Para. Pastor Si Sally. JJ. Kailangan sa linggo na. Hindi namin kasi alam kung
Binbin. Ano na? Bila po ng mga pagsubok na binigay niya sa akin, pero alam ko nandun siya. Hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Alam ko po, nanghina po ako. Dumating po ako sa point na nagtatanong na po ako bakit ganun, kung kailan naman ako nagsilbi, saka naman ako binigyan ng ganito sunod-sunod na napakabigat na problema. Pero alam ko na hindi niya ibibigay sa akin yung mga problemang to kung alam niya hindi ko kaya. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng lahat, nandito pa rin po ako. At saka nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginamit niya. Dahil sa kabila po ng mga nanlulumo po ako, nanghihina po talaga ako. Parang ayoko na po talagang dumalo. Pero may mga tao siyang ginamit. Kagaya po kahapon, sa totoo lang po talaga ayaw ko talagang sagutin ang tawag ni Ate Isa dahil ayaw ko po talaga muna, hindi po ako handa. Pero hindi ko po akalain na nandito pumunta sila kahapon. Nagulat po ako. Talagang kaparaanan ni Lord na hindi siya papayag na tuluyan po akong mawala ng tuluyan po akong maligaw ng lakas. Kaya sabi ko po naman kay Ate Isa, kahit po naman hindi muna ako sasamba, pero pinapangako ko na po sa sarili po at sa Panginoon na hindi na po ako babalik kung ano man ako noon. Kasi yung mga pagsubok ang bigat, sabi ko. Pero nagpapasalamat ako dahil kanina habang sa revival, naramdaman ko na mahal pa rin talaga ako ng Panginoon. Sa kabila ng pagkukulang ko, sa kabila ng panlalamig ko, pero alam ko nandun siya, hindi niya pa rin kami pinapabayaan. Isang pamilya ko walang sakit. Kung inuhaman niya sa amin si Mama, yun siguro ay doon na lang, hanggang doon na lang. At saka nagpapasalamat din na talaga ako sa kanya dahil binawi niya sa amin si Mamay na alam ko na sa kanya talaga kasi habang unti-unti siyang binabawian ng hininga, tumatawag ako kay Pastor, sabi ni Pastor, sige pag-pray natin siya kasi hindi ako makakapunta dyan dahil may pinuntahan yata kayo pinag-pray namin siya. Yung parang isinuko na namin siya sa Panginoon, pero kahit na hindi siya halos hindi na makagalaw, mapawisa na siya ng malamig, pero nandun pa rin yung niya na nagpupuri pa rin talaga siya sa Panginoon. Kaya praise God, hallelujah, sa Diyos lamang ang pinakamataas na Panginoon sa salamat. Amen. At mamatay, mabubuhay sa Mr. Maricel, ito is street evangelism sa mga bata. Tingin kayo dito, ayan. Street evangelism po dito po sa lugar na malapit po sa Bulacan. Ayan po, dito po idadaos po yung pinaplano po ng Jesus Church na feeding program. Pumayag na po yung may-ari. Ito po ang katiwala po dito. Napakalaking compound po ito. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Malaking compound ito at pumayag po sila na PBS, i-Bible study ang mga nakatira po dito sa lugar na ito. Ito po ay Hernandez Compound. Yan po ang nakapula ay siya po ang may-ari. Napakalawak po ang lupain, nakapakalawak po ang lote po dito. Naging farm, malalaki po yung puno ng mangga. Hindi ko akalain na marami rin po palang virgin forest po dito sa likuran. Yan po. Dito po dadausin ang pinaplano po namin na feeding program ng Jesus Saves Apostolic Fellowship. Isama po natin sa panalangin na matagumpay at may tatanggap po sa Panginoon kapag naihayo namin at napag-aralan po namin ang Acts 2:38.
dito po sa Hernandez Compound, Bulacan, Bulacan. kasalanan. Kasi minsan, Ito po ay street evangelism po namin. At yan po si Sister Nicole, bago pong baptize po yan. Siya po ang focal point po dito. At Anong pastor dito? tayo dapat Ano lagi pangalan tayo ng tutulong pastor? ayan po mga bata. Papakilala sa inyo yung pastor. Okay. Ilang buwan na kayo tinuturuan. So, purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Si Pastor Paul. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Kasi ikaw si Para. Pastor Ikaw, Saan ba yun? JJ. Kailangan sa linggo na, hindi namin kasi alam